Hello, good morning everyone. Nagpapalinis si Mayor. Meron kami munggot. Ayan, yan. Nililinisan yung buong area. Free lang pala yung mga landscape na halaman na yan. Para dun sa mga patay na kalibing. Yan. Patagal ba kayo dun? Gusto nyo kape? Ay, sa kubo. Mga isang oras lang kayo. Meron silang meeting. Yan, mag-inquire na kayo dito. Inquire here. Meron meeting mga managers. Yan. Maganda yung panahon. Malapit na. Kahit kung hindi yan. Maganda rin yung area. Bigyan mo ako Okay, okay na yung area mo. Bye, tira kayo. Bye. Galing ako sa Fairview kanina. Fairview, papuntang Novaliches Bayan. Kasi yung client ko yung chairman nila doon. Chairman. Siya rin yung may-ari ng mga security agency doon sa Novaliches. So yun. Ang aga ko doon, grabe, alas 7:30 nandun ako. Tapos dito. And see you later, guys. Yung mga tinawagan ko na yan, ha. Concern lang ako, hindi ko kayo minamadaling magbayad. Kasi po, maglalaps po kayo pag lumagpas ng 3 months, 1 day lang. Mawala na kayo sa system. Sayang yung binayad nyo. So, yun lang akin. Confirmation lang yun. Kung wala kayong pambayad, it's okay. No problem. Basta ako nag-remind lang ako na wala akong pagkukulang na sinabi ko na maglalaps po kayo pag lagpas po ng 3 months. Halimbawa, ang due date niyo 26, 27, sa ikatatlong buwan, maglalaps po kayo. Automatic po. Nawawala po sa system. Hindi po siya katulad ng insurance na nandyan lang. Kahit nalagpas na ng grace period, nandyan lang siya. Ano po tayo? Life plan po tayo. Hindi po tayo insured. Pero, naka-insured po tayo pag 1 year na po tayong bayad. Yun. Nandito po ako ngayon sa cemetery. Isa sa mga accredit na hinahawakan kong company. So, I'm a family counselor dito. Kakarating ko lang. Yan. Yun ang manager. Pero, manager din niya ng St. Peter Life Plan. Tapos, manager siya dito sa Himlayang Pilipino. So, it's a cemetery. Meron din po kami mga at-need dito. Pwedeng spot cash. Pero walang pre-need po dito. Hindi tulad sa St. Peter may pre-need. Ang pre-need lang po dito, yung lupa. Columbari, kahapon may nag-inquire pa ako. Columbari ay ayan, mga loan lot. Loan lot. Memorial lot. Meron kaming mausoleo. Yun po siya. So, napakalaki po nitong area na to. Marami po kami booth, bali 3. So, yun yung admin namin. Ayan. Dito muna ako sa table kasi may meeting sila doon. So, there you go. Ayan. Yung mga tinext ko po kanina ha, niremind ko lang po kayo. Nagre-remind lang po ako, hindi po ako namumuwersa. Baka akala nyo pinupwersa ko po kayo magbayad ng monthly po ninyo. Hindi po ako namumuwersa magbayad ng monthly ninyo. I'm just reminding your due date. Pag lumagpas po kayo ng 3 months, hindi ko na po kasalanan nyo. Pag nag-lapse po kayo, magpapa-reinstate kayo. Pag nag-reinstate po kayo, magbabayad po kayo ng mas malaki. May fee pa. Pero makaka-credit naman din po yung kahit mag-advance kayo kung maglalapse. Pero sayang naman, di ba? So, yan. May electric fan dito. Medyo malamig dito. Tapos may charger. Charging. Doon sa kabila, wala. Mayroon malaki. Ay, may inilibing ayun.
Meron living ngayon, no? Living. Nakita nyo ba yun? Yan, ayan, may living. Ito yung booth namin dito, merong ililibing. Memorial, yan yung memorial lot, saka memorial loan. Pero may mga kolumbari dun sa area na yon, tsaka yung mga, tawag dito, Musileo, dun sa area, dun sa kabilang booth namin. Dito puro memorial lot, at saka memorial loan. Yung mga yung pag nakita yung kasi hindi ko pa masyado kabisado. Pagkita yung yung tawag dito, lapida, memorial lot. Pag yung nakalubog, memorial loan. Yung Bermuda lang, yan siya. Ayun pala yun siya. Dadasalan muna bago ilibing. Nakita niyo ba? Nakita niyo guys? Ayun. Ililibing. Tapos, ayun yung kanilang tent. So, bago ilibing yun, may mass ceremony. Yan. Kita niyo, may mga balloons pa. Sinum ko na sinum. Yan, kita niyo. Masyadong clear. Ay, dito over there. Medyo malamok. Malamok. Hindi, meron akong alcohol para sa lamok. Meron akong alcohol para sa lamok. Shout. Green tea at saka pinaghalong herbal tea. Pero green cross to. Green tea. Basta dalawang siya, pang lamok. Tsaka antibacterial. At syempre, meron akong baon. May baon akong food, of course. Nahihiya naman ako kasi meron silang talagang dalang mga pagkain. Nagdi-duty ako din, nagdadala ako ng sarili kong food. Take out lang ako ng yung rice meal ng Jollibee. Actually, I have banana over there, 1 kilo. So, yun. And meron din akong water. Nasanay na kasi ako na mag-bring ng own food ko. Kahit na may mga nagdadala ng pagkain. Kahit small. O may mga snacks ako. Kahit saan ako nag-work, lagi ako may dalang small food. Hindi naman ako palakain. Pero kailangan kumain. Pagka malapit sa restaurant or sa mga dine, hindi na ako nagdadala ng food kasi madali nang bumili. Pag may mga restaurant, katulad dito, ang layo, di ba? Kita mo naman, nasa sementeryo. Lalabas ka pa para bumili. Kailangan mo magdala ng food. Actually, hindi ko sila kilala. Hindi ko rin alam na mga manager yan ng St. Peter. Kasi busy ako that time. Available ako nung araw na yun. Magda-direct ako sa admin. Marami yung team na yan. Sa kanila ako natapat. Kasi maganda yung panahon nung that time. Tapos, nasa mood akong pumunta dito. Malayo to. May barkada ako dyan dyan mismo, sa Himlayan Road, sa may eskwelahan. Barkada ko nung high school, pero nag-migrate na siya sa Canada. Nag-asawa ng foreigner. Sabi niya sa akin, hindi siya mag-aasawa. Mahal na mahal niya yung asawa niya. Visit. Hindi na kami friend. Nakita ko nagpakasal sa foreigner. Kasi mother niya, mother niya ganun din, nag-asawa ng iba. Tapos sabi niya mahal na mahal niya yung asawa niya. Ay, naniniwala ako sa kanya. Kasi kulang na lang ako years ago. Nag-asawa na. Naghiwalay din sila ng asawa niya. 2 yung anak. So, most of my friends, na hindi ako nag-judge, pero dumating na tayo sa old age.
Totoo pala yun, guys. Like mother, like daughter, like father, like son. Minsan ganun. Pero kung yung history naman talaga isusundin mo, puro ganun ang history. So yun, yung judge sa kanya ng mga tao nung high school kami. Yun ang judgmental ng mga schoolmate nung high school sa kanya. Ako, hindi ako nag-judge, pero the truth comes out. Nangyari na, nag-reveal. I-judge mo na lang, di ba? Kasi talaga lumabas na yung totoo. So ako nga, hindi ko siya friend, pero hindi ko siya friend sa Facebook. In-unfriend na niya ako. Wala na akong friend sa Facebook na schoolmate ng high school. Pero I chat them. Wala akong close friend ng high school kasi inaaway nila ako. Ang kakampi ko lang doon yung boyfriend. Wala akong boyfriend pala nung high school. Pagdating ko na 18 years old, yun, marami nang ligaw. Tapos nag-boyfriend ako magna 19. Marami naliligaw sa akin, bawal nga ako mag-boyfriend nung wala ako 18. Pero may naging boyfriend ako na schoolmate ko nung high school. Yan, nagkwento lang tayo. Ang tagal. May meeting sila. Ayun, yun na yung nag-umpisa na yung mass. Ayun na. Nag-umpisa na yung mass. May ililibing doon. Mamaya mag-flyer rin kami dyan. Pero pwede naman sila mag-inquire dito. By the way, guys, kasama na rin sa pagiging vlogger ko. Please like and subscribe to my YouTube channel. I'm Jocelyn Mangilit. Bali, mga co-managers ko sa St. Peter din yung mga kasama ko dito. Pero sila dito ay managers. Ako ay family counselor lang. So, ayan. May mga booth kami. Nagbibigay din kami ng mga price list. Katulad kahapon, nandun ako sa Orduha Village. Meron ako ng US citizen na opera nito. Akala niya, yung nag-offer tayo ng St. Peter, included na yung columbari. Sabi ko, earn lang po yun, cremation, pero walang columbari. Kung gusto niyo po, sabi ko, inoperan ko nitong himlayan. Meron kaming columbari. Meron din doon sa Orduha Village na columbari, doon sa may church eh. Mura lang din doon. Affordable. Parang yung sa St. Peter Church din. Parang gano'n ang price. Yung mga kasama ko, accredit doon. Lahat ng kasama ko dito, accredit sa lahat ng sementeryo sa buong Metro Manila at probinsya. Ako, ayoko lang hawakan kasi hindi man ako si Darna. Sila kasi medyo mas malawak yung karanasan nila sa ganitong industriya. Kasi ako galing ako sa car selling saka sa real estate. Pero talaga yung ang job ko dati sa airport ako nag-work, 'di ba? Sa loob ako ng airport nag-work, 3 years ako doon. Nag-beauty consultant lang ako ng Revlon International sa Terminal 1 at saka Fiesta Mall. Beauty advisor ako, by the way, ng Revlon. Sister company ng Clinique. Clinique na beauty skincare. Pero tanggap na ako nun sa ospital. Nag-training na ako nun. For OJT na ako nun sa AFP Medical Center. May na-receive na ako ng letter na accepted na ako. Kasi for approval noon yun nung nag-apply ako sa Duty Free Philippines. For approval na yung application ko dun sa ospital. So, meanwhile, inaantay ko yung approval dun sa bilo ng ospital. Nag-apply ako sa airport. Kasi, yung schoolmate ko ng parang stockholder dun yung agency. For the meantime, nag-work ako nun sa barangay kasi yung barangay captain namin nun, ninong ko. So, kumuha siya ng barangay clearance doon kasi taga Bilin Best 1 siya. Nilibre ko siya nakita niya ako doon, nilibre ko siya ng certificate, sabi ko for free. Tapos sabi niya gusto mo mag-apply sa airport, as Revlon, ganun. Nag-try ako mag-apply, nagpaalam ako kay kapitan kasi ninong ko nga. Sabi ko mag-apply ako sa airport, something like that. Ayun, nag-apply ako sa airport. Nag-exam ako, nag-interview ko ng 4. In-interview ako sa airport, 2. Sa agency, iba pa yun. So, yun. Nag-work ako doon. Na-regular ako for 1 year. Dumating yung letter ko from Biluna Hospital, Armed Forces of the Philippines. Na-recommend din ako ni Dr.
Si Major Pausanos, best friend ko yun. Pero retired na siya, kasi matanda na yun. Siyempre, bata pa ako no, siya naman matanda. Best friend ko sa ospital, si Dr. Pausanos. Isang recommendation, bukod sa recommended din ako ni Dr. Tan. Yun. Nag-aantay ako ng approval kasi lahat ng department pipirma dun sa OJT ko. Na-approval ako, nakarating yung letter ko, regular na ako sa airport. Hindi na ako nagtuloy, na-receive ko yung letter actually. Hindi na ako nagtuloy sa Armed Forces of the Philippines, AFP Medical Center. Akala nila dinisregard ko lang yung profession ko. No, hindi. Kasi bata pa ako nung nag-work ako sa airport, nawili ako doon kasi ganun lang. Kahit beauty consultant, nasa loob ng airport. Tapos, medyo classy, mahirap kasi buhay that time. Tapos, panganay ako. Actually, nag-work din ako sa City Hall after ng graduation. Minimum lang sahod ko sa government. 6 months, hindi na ako nag-renew. Yun nga, nagtuloy-tuloy na ako nag-work sa airport. So, yun. Hindi ko dinisregard yung profession ko, pero mas pinili ko yung nature ng sales. So, 3 years ako sa airport as beauty consultant. Mga manager sa airport ngayon yung mga batch ko doon. Lahat ng terminals. Kilala ko yan, sila Mitch. Kalimutan ko na yung pangalan ng iba. Pero, yun, magagandang beauty consultant na manager na ngayon doon. Tapos yung iba nasa labas na. And then, yun, umalis ako sa airport, napunta ako sa sales, introvert ako, diba? Nag-extrovert ako kasi maarte ako eh. Gusto ko nga yung gano'ng nature, yung malamig, hindi maingay, walang kwentuhan. Napunta ako sa sales. Doon ako nag-start milanggam sa Kalamok. May electric pan naman, ayan. Yun, nag-start ako mag-work sa car selling sa Isuzu, Philippines. Nagka-crush pa nga sa akin yung anak ni Wai Ching ko. Syempre bata pa ako nung that time, tapos kakaresign ko lang sa airport. Medyo ayang pa yung itsura ko, tapos yung iba yung skin ko sobrang puti. Para ako yung may-ari ng RCBs. Para ako yung may-ari ng Isuzu, gano'n itsura ko. Ayun, nakita ko yung anak ni Wai Ching ko. Hindi ako nakabenta sa Isuzu. Tapos lipat ako na Mitsubishi Philippines. Yun sa Caloocan. Nakabenta ako doon. Tapos lipat ako ng Ford. Siya rin may-ari noon. Nakabenta rin ako doon. Tapos, nag-work na naman ako marami ako na-work. Nasa sales talaga ang pera. Tapos, nagtrabaho ako sa Farm Media. Sa magazine, sa mga NGOs yun. Nag-work ako ng 6 months, hindi ako na regular. Publishing magazine yan, nag-work ako. Kaya nakilala ko yung mga media. Kasi account executive ng magazine. So, may mga layout artist kami ng Philippine Star, Manila Bulletin, ABS-CBN. So, yung nature ng work, nature ng media. So, ayun, nagkaroon ako ng idea doon ako nag-start mag-Facebook actually. Basic lang ang cellphone ko, pero nag-opisina ako. May Facebook ako. Doon ako nag-start mag-Facebook year 2010. Nawala yung Facebook ko na yon dahil doon sa boyfriend ko sa Amerika. Some years ago, parang nahack yung Facebook ko na sobrang tagal na sa akin. Mag-break up kami. Hindi kami nag-break nag-pull off lang nun kasi nag-aaway kami. Nawala Facebook ko. Tapos, nagkaroon ako ng Facebook. Wala. May other girlfriend na nirito siya. It's okay. It's alright. Kasi hindi naman kami kasal. Engaged lang. So, napakabait nun. Malaki na itulong niya rin sa akin. Like yung foreigner. So, yun. Yung foreign boyfriend ko, nanonood yan lagi sa akin. Mahiyain yan. British, American. Single yun. Walang asawa. Na pareho kami nag-work sa car selling. Siya, service advisor. Ako naman, agent lang ako sa Mitsubishi. Doon ko siya na-meet. Sa Honda USA siya nag-work. Service advisor naman siya. Tapos, taekwondo professor.
Hello, Joseph Powers. Hello, Shannon. I know you're watching right now. Yun, mahihain yun. Hindi yun basta-basta nag-video calling. Pero yung itsura niya, decente itsura niya, matangkad. Yun ang pinakamatangkad, pinakamatangkad ko na meet na friend. Friend ko lang siya, best friend ko. Ano siya, 6'11". British American kasi yung dugo niya, kaya matangkad, 6'11". Sobrang tangkad. Guwapo siya, mahihain. Maraming nagkakagusto rin sa USA. Pero single yun. Tapos mga puro lalaki, mga kapatid niya. Yan ang nakatulong sa akin nung lockdown. Talagang hindi niya ako iniwanan ng hindi ako nakapagtrabaho sa Phil and Best nung lockdown. Nung umupo si Bongbong Marcos, yung persona niya, binigyan niya ako pang start, mag-apply ako ng na Phil and Best 1 Alabang. Nakapasa ako. Sabi ko, wag mo na akong tulungan kasi okay na ako. Yan, nag-start na siya. Wala na kami ng communications since umupo si Bongbong Marcos. Sabi ko, okay na, may bago na kaming president ng Philippines. Tapos may work na ako, persona, yun. Wala na kaming communication. Hello there. Pero nandiyan lang yan. Hindi yan kumikibo sa Facebook. Trabaho lang yan ang trabaho. Bata pa yun eh. Matanda ako doon na parang 8 years ganun. Bata pa, pero matangkad. Tapos siya noon, dati niyang girlfriend. Break na sila. Si siya na nag-asawa na. Pero friend ko rin si siya noon. May anak na siya. Hello, Shannon. How are you there? I know you're still watching me. I'm here in the cemetery. Yan o, merong may living. Ayun. Kita mo? Merong ceremony. Crumple na nga yung work ko eh. Sobrang dami ko ng trabaho. Sobrang dami ko na naging work experience. Naging department head din ako ng Robinsons Corporation after sa publishing magazine. Naging manager din ako ng Avon Philippines. Top seller ako ng Commonwealth branch. Unit manager ako, magiging advanced unit manager. Tapos, pinirate nga ako ni Robinsons Corporation. Kinuha akong department head. Dapat sa ako department store, nilagay ako supermarket. Pero multitasking ang trabaho, tas lagi akong panggabi. Nag-resign ako kasi parang hindi sa akin fit yung work. Parang lagi ako puyat. Parang may naliligaw kasi sa akin doon, personal ako. So nag-resign ako. Nagtrabaho ako sa Globe Philippines. Nag-install naman ako ng internet connection. Kasi para maiba, boring na kasi yung live ko. So, pumasok ako ng Globe. Tapos, nag-install na ako ng Globe internet connection. Nagpo-portal ako ng poste. Pero may ka-backup ako ng mga installer. May mga sasakyan sa likod ko. Dami kong client dito sa area na to. Luzon, hanggang Tandansora, hanggang SM North. Yan, area kasi yan ng Globe. So, daming weekly, marami kami ini-install. So, yun, kasi ang boring ng life. Ang saya-saya, ang dami ko na-meet ng mga rich people nung nag-install ako ng Globe. Nag-aral ulit ako, by the way, nung nandun ako sa Globe. Scholar ako ng Montessori College. So, kumuha ako ng housekeeping at saka bread and pastry. Nakapasa ako pareho. Nakapasa ako ng license. I'm a TESDA license. I'm a licensed chef and I'm a licensed butler in a hotel. Hindi ko rin nagamit kasi nga, noong panahon ni Yolanda Typhoon, nag-work pa ako nun while nag-aaral ako nun eh. Pero dahil scholar ako sa Montessori, si TESDA nga nagbabayad ng tuition ko, yung baong ko sa Globe Philippines. Pero graduate naman ako college, kaya lang nag-aral ulit ako. Kasi naboboring ako nga sa sales noon, nasa Globe ako. Kailan lang yun? 2013, 2014 lang yun. Yung panahon na yung Typhoon Yolanda, nag-a-apply na ako nun sa hotel. Pupunta ako other country. Kumukuha na ako na experience dito sa Philippines. Na-aksidente nga ako. Ito nag-fractured yung kamay ko yan. Sa trinoma ako na-aksidente. Alam nila yun. Tapos, ginamot ako sa
Malbar Hospital, doon ako pa-x-ray. Tapos ginamot ako sa Armed Forces of the, kung saan ako dapat magtatrabaho. Sila yung gumamot sa akin, yung mga orthopedic doon. 3 doktor na orthopedic. Libre ako doon. Dilibre na ako ng mga friend ko. So, doon ako nagpagamot ng 4 months. Doon sila din nag-physical therapy sa akin. Libre. Hindi ako humingi ng danyos kay Ayala. Pero doon ako na-aksidente. Tapos sabi ko, huwag nyo na akong bigyan ng danyos. Bigyan nyo lang ako ng trabaho pagka nakarecover na ako. Doon ako nag-start mag-real estate. First job ko sa real estate, Abida Ayala Land Company. Yun ang story ng bakit ako napunta sa real estate. Tapos, hindi naman din ako swerte sa real estate. Nagkaroon ako ng benta sa other developer, pa isa-isa lang. Until now, talagang struggle ako sa real estate. Hindi ako swerte. So, nilet go ko na yung real estate. Nagbabayad ako ng tax until now. Taxpayer ako ng real estate. Close ko na yun. Nasa another field ako ng BIR. Pagbabayad. Magpa-file na naman ako ng bago. Kasi yung insurance, meron ding tax. So, kailangan din ng tax. Mag-taxpayer ka din. So, yun. I-surrender ko na yung aking mga OR. Hirap din. Pero nakakatuwa sa sales kasi I'm an introvert. Alam na mga friends ko yun, mahihain ako. Ayoko nung mainit na trabaho. Maganda skin ko, kaya nga ako beauty advisor sa airport. Kasi nga napakaganda ng skin ko. Kahit isang pimple, wala akong ganyan. Hindi ako nagpapaderma. Tapos, yun nga, dahil yung nature ng work, maganda din. Maarte ako, ayoko nga yung mainit. Dapat noon pa ako manager ng St. Peter Lifeline. Kasi nung nasa real estate ako, ino-operan ako ng magmamanager ako. Pero plan holder na ako noon sa Quezon Avenue branch. Yun. Sa real estate ako noon. Tapos, nagbebenta rin ako noon. Parang pinapasa-pasa ko na benta. Kasi nga ayoko mainitan. Yun, nagpapasa na lang ako ng benta, nangungumisyon. Yung commission ko, iniuhulog ko lang din dun sa life plan ko. Yun ang story ng St. Peter ko. Kasi di ba nagpa-flyering ako. Yun, nakita ko yung St. Peter. Nag-invest ako. So, yun. Ayoko mga mainitan kasi lagi lang sa mall yung mga booth namin. Kahit sa car selling, sa Mega Mall lang ako lagi sa mall. Hindi ako nainitan, nakakabenta ako. So, yun. Sabi nila kasi, nung nasaan yung mahirap, kung saan nag-i-struggle, nandun ang pera. Oo, totoo daw yun. Kaya, I decide to let go yung, sabi ko, last na yung Santras ko. Nag-Santras pa ako, actually. Nag-Abida pa ako. So, yun, nung nag-last ako ng Santras, hindi na ako nag-renew ng contract. So, yun. Last na yun. Pag ako hindi pa nakabenta, sabi ko, nag-meditate muna ako ulit. Then, ayun, nag-tie. Yung Himlayang Pilipino, yung insurance, yung life plan. Tie up siya actually. So, kahit umikot-ikot yun na tie up, gano'n. So, yun. Sana, swerte. So, that's for now. Yun ang story ng aking pagiging YouTuber, guys. Matagal na ako nag-YouTube since 2015. Marami akong travel noon nung hindi pa kami nag-break ng boyfriend ko sa Amerika. Pilipino yun, guys. Na-met ko lang yun nung di ba sabi ko na aksidente ako, di ba? Pagka-recover ko from the hospital, ang cellphone ko lang nun is basic. May boyfriend ako nun, architect. Anak ng Cornell yun. Iglesia ni Cristo. Hindi niya alam na aksidente ako kasi naka-assign siya sa Bataan. Tapos, yung Facebook ko, saka Facebook nung architect, parang may connection, ganun. Hindi naman ako selosa, pero hindi ako active sa Facebook kasi basic lang ang cellphone ko. Nung ma-aksidente ako, nawalan ako ng communication doon sa architect. Tapos, bumili ako ng pagka-recover ko sa ospital. Di ba na physical therapy ako, nag-fractured ito. Bumili ako ng tablet, Lenovo. Kasi nga, di ba fractured ako, hindi ako nakakahawak ng ballpen, lahat na bibitawan ko. Kaya touchscreen yung ginagamit ko.
Pagka-open ko ng Facebook ko, yung girlfriend, ay yung boyfriend kong architect, may iba ng girlfriend. Oh my goodness. Tapos, may nag-add sa akin sa Facebook. Yun nga yung naging boyfriend ko sa Amerika. Parang magkawangis din sila, pero magkaiba kasi ano, architect yun, yun na sa Amerika, ano lang yun eh. Sa ano lang yun, nag-aalaga ng mga matatanda sa Amerika. Parang ano siya, chef, ganun. Line chef. Pero, Pilipino yun. So, yun, na-meet ko yun. Nag-start. Doon ako nag-start mag-Facebook. Doon, nag-start na ako mag-Facebook. Naging, nawala rin yung Facebook na yun. So, yun. Hello. Hello, Chong. Friend ko pa rin niya kasi mabait yun. So, matanda siya sa akin na 10 taon. Senior na yun. Hindi niya matanggap senior citizen na siya. Nag-asawa na yon noong 2019. Nag-break kami totally 2018 kasi nga wala na kami communication. Tapos nirituhan na siya. Nagpahiwatig naman before na pag di ko siya pinaglaban, umuwi siya ng Pilipinas kasi engaged na ako sa kanya. Pag di ko siya pinaglaban, di ko siya nilagay sa cover photo at umuwi siya ng Pilipinas, hindi na sila maghiwalay ng babae. Kasi gusto nga siya ng babae. Then, gusto rin niya yun. Kung di niya yung gusto, hindi niya yun i-chat. So, ayun, yun ang story, no. So, sabi ko, okay na yan. Sige na, okay. So, yun, nagpakasal sila. Nagkaroon pa kami ng communication ng 2019, tinatawagan niya ako, pero busy ako. Buhay pa si mother nun. Nung mamatay si mother, yun, nagpakasal na rin siya. Tapos, nag-lockdown. Lumipat ako ng condominium. Tapos hindi ako nag-entertain kahit sino noon. Hindi din ako nagbablog noong 2020. Pero vlogger na ako na YouTube noon, nung boyfriend ko yung nasa Amerika. Kasi nagbablog na kami yung mga travel namin. Kasi marami kaming travel. So yun. Nasa kanya yung mga video. Hiningi ko nga ngayon, hindi niya mabigay kasi nasira na raw yung mga cellphone niya na wala na iba. So yun, start fresh ulit. Tapos, naging friend ko yung foreigner. Okay lang naman yun, yung foreigner, best friend ko lang naman yun. Hindi pa kami nag-met sa personal, pero best friend ko yun. Tagal namin naging close, 2021, 5 years. So, hindi pa sila tapos mag-meeting. Hindi sila mag-meeting. Ako naman, nandito. Humihingi ako ng halaman. Sana bigyan ako ng halaman. Gusto ko yung snake plant. Yan dami. Inilalagay lang nila yan sa mga gilid-gilid ng mga sementeryo. Libre lang yan. Walang bayad. Nila-landscape nila yung yung mga gilid-gilid ng mga pundod. Pang landscape lang nila yan sa mga pundod. Pero ang gaganda ng halaman, libre lang. Ayan. Makikita mo dito syempre mga driver, supportero, yung mga dumadalaw dito, yung mga makikipaglibing. So, ayun. Kaya may mga booth dito. Kasi maraming nililibing araw-araw. Tapos, pag may nililibing, wala kasing pre-need dito. Dito lang sa St. Peter may pre-need. Dito at need lang. Or spot cash. Ang pre-need lang dito, lupa. Or Kalumbari or Musaleo, yun pre-need yun. Pwedeng hulugan. Pero yung may chapel din dito, may Kalumbari din dito, may cremation dito, pero at need mahal. Mas mahal sa St. Peter. Pre-need doon mahal. At need doon mahal, pre-need doon mura. Parang I heard na ang may-ari dati nitong Himlayang Pilipino, si St. Peter. Tapos, binenta yata, I heard si Aguirre ba? Hindi ako sure Hindi ko pa kabisado. Binenta yung, si St. Peter dati may-ari nitong Himlayan. Binenta niya kay someone else. Hindi ko alam kung yung Aguirre nga or ano. Hindi ko pa na search yung history sa iba na may-ari nito. Pero yung may-ari ng St. Peter, yung sinatawag nila si Tatay Francisco, dito nakalibing, nandun sa, nadaanan ko yung Musaleo sa gitna. So, yun. Tapos yung admin dito, bago. Dalawa yung admin, isa dun sa luma, isa sa bago.
By the way, bago lang din ako dito. Pero yung mga kasama ko dito, mga manager din ako. St. Peter, Lifeland, ibang branch. So, walang problema doon. Sila mga accredit sila sa lahat ng cementerio, Eternal Garden, Ever Perch, mga may mamahaling cementerio, mga accredit yan. Sa Manila, doon sa Montalban, sa Eternitas, mga ano din to, mga accredit din sila doon sa may St. Peter, Eternitas, yung Columbari. So yun, kaya sinasuggest ko din yung mga friends ko na kung ano location gusto nila, mga accredit ito. Siyempre, ganun kasi sa industriya. By referrals. So, that's for now, guys. Please like and subscribe to my YouTube channel. I'm Jocelyn Manglit. Bali, download ko to sa YouTube ulit. Wala akong magandang content na ginawa kasi multitasking nga yung aking trabaho. Meron pa akong insurance. Mas pinili ko yung sales industry than to stay in one company. May kumukuha ang company sa akin, ayaw nila yung ganitong maraming ipit-ipit. Gusto nila mag-stay lang. Hindi ko yung tinanggap yung trabaho na yun. Malaki sahod. Gusto ko kasi yung mahirap kumising na maaga tapos may fix kang papasok ka ng fix araw-araw. Nasanay na kasi ako sa ganitong nature yung meron din ditong oras na pero hindi naman araw-araw. Okay lang, nag-a-adjust. So, ito na yung pinili ko, sales na lang. Kasi freelance, mahilig akong gumala kasi naboboring ako sa office. Nag-opisina ako dati. Sabi ng boss ko, yung may-ari mismo, yung boss ko sa Farm Media, tayo sa Farm Media, ano daw ako impatient daw ako. Pag ako nag-report sa office, umaalis agad ako. Kasi sa Farm Media nga kami, Farm Media. Umaalis ako agad sa office kasi napaka-impatient ko daw, sabi ng boss ko. Yun, hindi ako nag-renew doon kasi 6 months lang doon. May nare-regular doon, kaya lang 18 page kailangan yung commercial mo doon sa magazine. And nakapag-provide lang ako na 8 page. So, hindi ko rin mariregular kasi yun NGOs. Maganda rin yung pasahod. Above minimum, may commission, may reimbursement. Pero okay lang din. Mga kasama ko doon nasa Italy na, yung iba nasa Taiwan. Doon na nag-work, mga layout artist, director. Yung iba kong kasama wala na dito sa Pilipinas. Parang ako na lang yung naiwan dito. So yun, the sales. Thank you for watching, guys. See you on my next vlog. Bye.